So yun, okay KJX, kung sa akin lahat, kakauwi lang natin at kakagising lang natin, no? Kaya nakikita nyo na naman yung chart natin, yung mahiwagang chart, okay? So kung mapapansin nyo, no, yung TA natin, nung sa Facebook natin, okay, no? Sa mga hindi pa nakakapag follow dito sa Facebook natin, search nyo lang to, Crypto Tambay. Crypto, hindi crypto. No, Crypto Tambay. No, dito nagpo-post din ako, no, lalo na nung mga TA natin. Kasi yung TA natin minsan pinopost ko lang dyan yung chat, no, para at least kahit papano mas madaling makita. So ayan, nagpo-post din ako ng chart natin. So next, yung mismong TA natin. Ito yung TA natin nung nakaraan. So yan, i-ano nyo lang to, i-like and follow nyo yung page natin, okay? Crypto Tambay. Lalagay ko na lang din yung link natin sa description, pero mas maganda kung search nyo na lang, diba? And then dun sa mga sa mga hindi pa natin subscriber dito sa YouTube, no? Subscribe na kayo, like and follow, like and share din na yung mga video natin para at least kahit pa paano may matuto din sa iba kung may matututunan sa akin, di ba? So, ayan, balik tayo ngayon sa TA natin, mga lodi. Kung mapapansin nyo, no? Ito yung TA ko dun sa Facebook. 60,554. So kung papansin nyo, na-break siya ng isang araw, no? Kaya lang, ito yung tinatawag ko na pag magkalapit yung dalawang support ko, 60,000 and 60,554, magtitipi ka na ng malapit. So ayan, tingnan nyo lumagpas, no? Na-break siya una, pero rejected, pumalo dito ulit yung candle. Kung papansin nyo, ayan, no? Yan na. Rejected, tapos lumipad. Ayan. Tapos biglang umangat na naman. Tapos tignan nyo tignan nyo ulit. No, nung lumipad dito, next resistance natin 61,500. Pang! Hindi umabot na naman. Tingnan nyo saktong-sakto. Hindi umabot na naman, and then biglang nag-drop ulit dito sa area na to. Ngayon, pag drop dito sa area na to, sumusubok ulit siya, no? Sumusubok ulit siyang ratingin tong area na to. Okay? So, tingnan natin. Ito yung tinatawag ko na kapag kunyari, na-break yung isang line natin, isang support, tapos pumunta na sa gitna, nagtitipi ka na. Diba? Number 1 rule natin yan, mga lodi. So, ito yung sinasabi ko dito naman sa area na to. Kunyari, nandirito sa area na yan. And then, na-break to. So, ang layo nung pinaka-next resistance natin. Pag umangat yan sa gitna, tipi na. Ganun yung ginagawa natin, di ba? So, yung iba nangyayari, kapag kunyari na-break yan, wala asen, ay dediretso yan. Gustong tumamba, no? Gustong tumamba ng parang ganito, mga lodi. For example, ayan, no? Dinaanan yung first support natin, and then nag-drop. Dinaanan yung second support natin sa area na to, and then nag-drop. And then akala nila pupunta pa dito sa area na to, or akala nila babagsak pa. Dahil nga, ang dami nagsasabi ng 48K and 58K, ay 48K and 52K. Bago nyo paniwalaan yung 48K and 52K, tingnan nyo muna yung mga graph, no? Bago pumunta yun doon, ang daming support na kailangan daanan. Okay? Yun. Next, sa mga wala pa, no? Sa mga wala pang BitGet, no? Meron tayong event, mga lodi, no? Yung event natin, mga idol, pinost ko yan, no? Pinost ko yan doon sa, saan? Sa last video natin sa YouTube, mga lodi. Yung event na yon is competition event. Konti pa lang yung member natin dito sa BitGet platform, no? Kailangan, kung gusto nyo sumali doon, mga lodi, ang pinapamahagi doon, mga idol, sa June 1, no? June 1, ang pinaka price pool natin, doon i-announce yung mananalo 4,000 USDT, which is nasa 214,000, mga lodi, no? Pero price pool yon. So ibig sabihin, pag nag number 1 ka doon, yung 20% ng 4,000 USDT mapupunta sa'yo, no? So ganun yun. Makikita nyo naman yan, mga lodi, no? Nasa description natin yung link, mga lodi. Pero bago kayo mag-register doon, dapat register kayo sa account ko. Dapat yung gamit yung BitGet link natin, no? Link ko. Pero kapag hindi ko link, hindi kayo kasali doon, mga lodi. Swerte yan, kahit ang baba ng puhunan mo, paano pag ikaw lang yung nag-trade dyan, di ba? Di ikaw lang inanalo ng 20% ng 4,000 USDT. Ang second prize kasi 15% ng 4,000 Third, 10% ng 4,000 USDT, and fourth to 10, 20%, tapos
10 to 50, 15% ng 4,000. So, para maghahati-hati na sila doon. Parang ganun. Okay? So, matatapos yung event. Pwede na mag-register ngayon ha. Pwede na mag-register ngayon. Matatapos yung event hanggang June 1. Okay? So, habol na kayo. Konti, wala pa nga yata nagtitrade mga lodi. No? So, ayan. Yan yung TA natin. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, saktong-sakto siya dito sa dalawang ginuhitan natin. Okay? Saktong-sakto. Ang tanong, anong mangyayari dito? Possible kung makikita nyo naman, is bear plug. Pero, kitang-kita naman sa pagka-bear plug niya. So, tendency, pwede yang karaniwan sa bear plug, bumabagsak. Karaniwan sa nakikita natin. Bull plug, karaniwan, lumilipad. Okay? So, sa ngayon, naka-bear plug tayo. So, tingnan natin kung anong possible mangyari. Ako kasi, kung next attempt niyan is 65.54, dito na ako pupunta sa 60. Dito na ako papasok. Okay? Dito na ako papasok. Yan ang gagawin ko. Diyan ako magti-trigger. 60 na. No? So, mag-short ako dyan. And then, TP lang ako dito sa area na to. Tapos, trigger ulit ako dito. Ganun yun. Or, magti-trigger ako ng long dito sa 60K. Parang, yan yung mga technique na ginagawa natin, mga lodi, no? Ganyan na ganyan. So, makikita nyo naman dito sa Facebook natin. Ayan, o. Naka-trigger ako, mga lodi. Pakita ko sa inyo yung sample ng trigger na ginagawa ko, ha? So, ito. For example, ito. Ito yung trigger ko. So, kung papansin nyo, nakalong ako ng 62,900. Naka-short ako ng 61,500. Okay, tama. So, kung titingnan nyo dito, ayan. So, nag-short, tinamaan yung 61,500. And then, nag-TP ako ng 6,940. Ganon. Ganon yung way. Kung papansin nyo, bakit yung entry price ko 6,491? Siyempre, hinihintay ko muna ma-break, mga lodi, no? Bago tayo pumasok ng 61,500. Okay? So, yun lang yun. Napakasimple lang, mga lodi. Okay? So, check natin yung iba. Watchers Guru, ito yung mga ibang news, no? Mark Cuban says, Gary, Gensler, and the SEC are trying to destroy crypto industry. Mahirap yan. Siguro, gagawin nila, pero yung madi-destroy agad, hindi, wala pa sa ganun yan. Kumbaga, ang konti pa lang natin, no? Pero ang dami nang gusto magpabaksak sa crypto, no? So, ito si Seth, no? Totoo to. Just broke last cycle peak, no? We just had BTC halving. Oh yes, nakakuha na natin yung pinaka-peak nung last cycle. Tapos ngayon, nadagdag pa ng Bitcoin halving. So, ang dami nagsasabi, biglang lilipad dyan. Bitcoin spot ETF approved by US a first time. Institution can now invest in Bitcoin legally. So, ayan yon yung sa spot Bitcoin ETF. So, na-approve. So, legal na silang mag-invest sa crypto. At bakit masyadong mabilis yung bagsak ng crypto, masyadong mabilis yung angat, masyadong magalaw, sabihin na natin masyadong magalaw yung market? Kasi dahil ayan, mga institutions na. Kumbaga dati tayo lang mga retail Ngayon, institutions na yung nagte-trade, no? Na legal mag-trade, mga lodi. No, JP Morgan which always call Bitcoin a scam. Pero etong tao na to, ang dami niyang hawak na Bitcoin ngayon. Oh, 'di ba? So, dati sinasabi niya scam, ngayon ang dami niya ng hawak na Bitcoin. I think we have more to go. 150K to 300K is not a surprise. So, yun yung sinasabi ni Seth na para sa kanya 150K to 300K. So, nasa 48.4. Uy, Kuya Jeblo. Okay. So, yun. Yun lang naman yung ating news ngayon, mga lodi, no? Sa mga hindi pa nakapag like and share ng ating video, no? And follow, no? And subscribe, no? Subscribe na kayo, mga lodi, no? Para updated kayo sa mga possible TA natin. Pero tandaan nyo, walang 100% na TA. Okay? Walang 100%. Lahat, syempre inaaral, pero ang ginagawa natin is naglalagay lang tayo ng support and resistance. Huwag nyong kalimutan yung cut loss, mga idol, okay? Huwag nyong kalimutan yun. Kasi kung matalo ka man ngayon, babawi ka na. No, lahat ng mga naging success sa crypto, no, alam niyang cut loss, okay? Alam niyan. Sige, saludo sa lahat, TGX.